Unang kwento, ang ahas sa aking tahanan. Maligayang pagdating sa pagkukwento ni Tina. Ang kaso sa isyong ito ay hindi lamang personal na karanasan, kundi isang tunay na pagsubok na kinakaharap o haharapin ng maraming nakatatanda. Inakala ng buong pamilya na asawa ko na natanggal ako sa trabaho at nakipagdiborsyo sa akin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko inasahan na ito pala ang mangyayari sa huli. Narito ang salaysay ng nasabing tao, si Angela. Nang araw na iyon, habang bitbit ko ang ma-Christmas basket at papalapit na sa pinto ng bahay, bigla kong narinig ang boses ng biyenan kong babae. Si Aling Elena. Matagal ko nang sinabi, ang taong tulad ni Angela Reyes ay walang kwenta, karapat-dapat lang na matanggal sa kumpanya. Malamig ang kanyang tono. Mula ngayon, ang anak ko na si Marco ang magiging haligingang tahanan. Tingnan natin kung magagawa pa niyang tawagin ang sarili niyang isang career woman. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Nakatitik sa cellphone ko. Sa email ng paglilipat ng tauhan na kapapadala lang ng boss ko. Natigilan ako. Ang natanggal pala ay ang anak niyang si Marco Gonzales. Hindi ko talaga siya gusto, patuloy na sabi ni Aling Elena. Isang babae na ayaw mag-ana sa bahay at nagpupumilit na magtrabaho, ngayong natanggal na siya, tingnan natin kung ano pa ang magagawa niya. Dati, naglalakas lupa siyang sumagot-sagot sa akin. Ang masalitang iyon ay parang karayom na tumusok sa puso ko. Ang Aling Elena na nasa harap ko ay ibang-iba na sa dati. Dati? Para niya akong tunay na anak? Laging sinasabi na hindi madali ang magpakasal sa malayo. At bilang mga babae, dapat kaming magtulungan at hindi hahayaang ako'y magdamdam. Kung ang kabaitan niya sa lupngang maraming taon ay pakukunwari lamang, talagang pinahirapan niya iyon. Akmang itutulak ko na ang pinto para makipagtalo nang marinig ko ang boses ni Marco. Ma, huwag po kayong mag-alala. Kahit natanggal siya, nakakuha naman akong panghangamula sa aking superior. Tinawag pa nga ako sa opisina ngayon at sinabing malapit na akong ma-promote. Puno ngang pagmamayabang ang kanyang boses. Tiyak na may babalik ko sa ayos ang pamilya at mananatili na lang siya sa bahay ng tahimik at bibigyan kayo ng ilang apo. Isang babae na laging nasa labas at naghahanap ng trabaho, napakawalang hiya. Dati, wala talagang mata ang lidrato. Hinayaan siyang mas mataas ang posisyon at sweldo kaysa sa akin. Ngayong wala na siyang trabaho, tingnan natin kung paano pa siya magyayabang. Habang naririnig ko ang mga salitang ito, nanlamig ang buhok kong katawan. Kami ni Marco ay makasintahan mula pa nung high school, mula uniform hanggang sa damit pangkasal. 7 taon kaming nag-adjust bago kami ikinasal. Nung nililigawan niya ako, sabi niya gusto niya ang pagiging independent at matatak ko. Nang kami ikinasal, nangako siyang hindi ako pipiliting maging isang may bahay at susuportahan ang aking karera. Pero 2 taon pa lang. Bakit siya nagbago? O ito ba talaga ang tunay niyang pagkatao? Pagkatapos ang graduation, dahil sa magandang resume at mga koneksyon na naipon ko sa universidad, nakapasok ako sa isang malaking kumpanya sa Makati. Sumunod din si Marco sa kumpanyang ito. Ngunit dahil sa limitadong kakayahan at hindi masipag sa trabaho, ilang taon na ang lumipas ay walang pagbabago sa kanyang posisyon at sahod. Samantalang ako, handang maglaan ng oras at pagsisikap, isinama akong dati kong superior sa ilang proyekto, kaya ngayon, ang sahod at posisyon ko ay mas mataas kaysa sa kanya. Dati, wala siyang reklamo at laging pinupuri ang galing ko. Ngunit ngayon, kung hindi lang dahil maaga akong umuwi mula sa meeting, hindi ko maririnig ang masalitang ito at hindi ko malalaman ang kanilang tunay na kulay. Sa meeting kanina, sinabi ng superior ko na nasiyahan ang boss sa aking performance at sa company anniversary party. Ya-anunsyo ang aking promosyon. Si Marco naman dahil walang nagawang maganda at nakagawa pang ilang malalaking pagkakamali, matatanggal pagkatapos ang party. Dahil alam ngang lahat sa kumpanya ang relasyon namin ni Marco, pinayuhan ako ngang superior na mahanda. Pagkatapos malaman ang balita,
Agad kong kinontak ang isang kaibigan sa parehong industriya para tulungan si Marco na makahanap ng bagong trabaho. Nak-vibrate ang cellphone ko. Sumagot ang kaibigan ko na may bakante sa kanilang kumpanya at matutulungan niya ako. Ngumiti ako ng mapakla at sumagot, "Salamat, hindi na kailangan." Hayaan na lang siyang mag-isa sa loob ng bahay. Patuloy pa rin sa pag-usap sina Aling Elena at Marco. Isang malakas na sipa ang ibinigay ko sa pinto. Tumama ito sa pader at gumawa ng malakas na ingay. Nagulat silang dalawa, natigilan. "Bakit ka ganyan? Tinakot mo kami." Sigaw ni Aling Elena. Tiningnan ko siya ng malamig. "Ano bang ginagawa ninyong hindi maganda at takot na takot kayo?" Nakatayo lang ako sa pinto. Nagulat na kayo. Nakakatuwa. Agad na namagitan si Marco, hindi naman ganun kalala. Nagbibiro lang si Mama. Walang emosyon kong inilagay ang mga Christmas basket sa bodega. Paglabas ko, nagbago ng anyo si Aling Elena at mukhang nahihirapan. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Nakatayo si Marco sa tabi niya at nakukunwaring nag-aalala. Pinanot ko silang umarte ng malamig, walang sinabi. Sa huli, nagsalita si Marco. "Angel, masama ang pakiramdam ni Mama? Magluto ka ng hapunan. Kung hindi ko narinig ang usapan nila kanina, baka nagluto na nga ako." Sumagot ako, "Hindi ba't ang lakas kang boses ninyo kanina? Bakit ngayon masama na ang pakiramdam ninyo?" "Wala akong ganang kumain ngayon. Dahil hindi makapagluto si Mama, kumain na lang tayo sa labas." Pagkasabi ko nito, kinabahan si Aling Elena. "Paano iyon? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako maaring kumain sa labas. Hindi malinis ang pagkain sa labas. Pumunta ka sa kusina at magluto ng arroz caldo, lagyan mong kaunting manok para sa akin. May apron ba sa kusina? Kung kulang ang masangkap, bumili ka ngayon." Sumang-ayon din si Marco. "O nga, Angel, ilang taon na tayong kasal. Halos hindi ka pa nagluluto. Laging si Mama ang gumagawa. Pagod na siya. Hindi ka ba marunong makiramdam at tumulong?" Hindi ko napigilang sumagot. Ngayon lang ba sumama ang pakiramdam ni Mama? Hindi naman siya ganyan dati. Mahal na mahal mo ang nanay mo, bakit hindi ikaw ang magluto? Tinamaan si Aling Elena sa sinabi ko, hindi na siya nakunwari. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi niya nang may pagamak. "Ano naman kung magluto ka? Napaka-importante ng anak ko ngayon. Magiging leader na siya. Hindi siya dapat pumapasok sa kusina." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At sinabi ng may pakasuklam, "Matatanggal ka rin naman sa trabaho. Huwag mong isipin na isa kang career woman. Mas mabuti pang matuto ka ng magluto, huwag mong laging isipin ang mga bagay sa labas." Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumasok siya sa kusina, kumuha ng apron at ibinato sa akin. "Heto ang apron, magluto ka na, kundi walang kakain sa bahay na ito ngayon." Tiningnan ko si Marco, ngunit umiwas siya ng tingin at sinabi ng may galit, "O nga Angel, narinig ko ngayon na matatanggal ka na sa trabaho. Sa edad mong iyan, anong trabaho pa ang mahahanap mo? Mas mabuting matuto ka ng magluto. Tulungan mo si Mama sa mga gawaing bahay." Habang nakikita ko ang pagmamayabang ni Marco, gusto ko sanang sabihin sa kanya na siya ang matatanggal, ngunit nagtimpi ako. Ngayon, siguradong hindi sila maniniwala. Mas mabuting hayaan ko muna silang magsaya, at kapag dumating na ang tamang panahon, saka ko ipapaalam sa kanila ang katotohanan. Gusto ko ring makita kung ano pang masasamang bagay ang magagawa nila. Ibinato ko ang apron sa ulo ni Marco at sinabi ng malami, "Nang ikasal tayo, sabi mo hindi ko kailangang gawin ang nga ito. Ngayon, hindi ko pa rin gagawin. Dati, hindi ko tinutulungan si Mama, at ngayon din, hindi. Saan mo narinig na matatanggal ako sa trabaho? Kahit na matanggal ako, hindi ako magiging alila ninyo sa bahay." Pagkatapos kong sabihin iyon,
Bumalik ako sa aking silid. Bandang 8:00 gabi. Paglabas ko, nakita kong ganun pa rin ang itsura ng kusina. Mukhang desidido silang hindi magluto. Paglabas ko, sinabi ni Aling Elena, ang tagal mong lumabas. Gutom na kami ng anak ko. Magluto ka na ngayon. At kalimutan na natin ang nangyari. Gusto niya akong bigyan ng pagkakataong sumuko at naghihintay na magluto ako. Ngunit hindi ko siya pinansin. Pumunta ako sa pinto at kinuha ang in-order kong pakain sa GrabFood. Nagalit si Aling Elena, sinabihan kitang magluto. Bakit ka umorder ngang pakain? Sa sandaling iyon, kumalam ang sikmura nilang dalawa ni Marco. Halatang gutom na rin sila, naghihintay lang na ako ang unang sumuko. Hindi na nakatiis si Marco. Sige na ma. Kung ayaw niyang magluto ngayon, hayaan mo na. Kumain na lang tayo ang in-order. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumasok siya sa kusina. Kumuha ng 2 set ng kubyertos at umupo sa hapagkainan. Gustong makikain sa in-order ko. Inilayo ko ang lalagyan ng pagkain. Ito ay para sa akin lang. Ang katawan ninyo ay mahalaga, huwag kayong kumain ng maruruming pagkain sa labas. Kung gusto ninyong kumain, magluto kayo. Nang marinig ito ni Marco, namula ang kanyang mukha sa galit. Angela Reyes, anong ibig mong sabihin? Pinagluto ka lang ni Mama. Bakit ang arte mo? Tiningnan ko siya ng malamig. Ganito na talaga ako. Kung hindi mo kaya, maghiwalay na tayo. Nang mabanggit ang diborsyo, nawala ang galit ni Marco. Pagkatapos ang lahat, ako ang sumasagot sa karamihan ng gastusin sa bahay. At ang bahay na tinitirhan namin ay nakapangalan sa mga magulang ko bilang regalo sa aming kasal. Kahit umaasa silang mapromote si Marco, hanggat hindi pa sigurado, hindi sila papayag sa diborsyo. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Marco ang sarili at ngumiti. Angel, hindi dapat basta-basta binabanggit ang diborsyo. Kami ni Mama ang may kasalanan, huwag mo ng dibdibin. Magaling talagang makunwari ang mag-inang ito. Gusto kong makita kung gaano sila mataranta kapag natanggal na si Marco. Kinabukasan, Sabado. Dinala ko ang mga Christmas basket na bigay ng kumpanya at naghandang umalis. Mula nang ikasal kami, lahat ng bigay ng kumpanya ay iniwan ko sa bahay. Ngunit laging kinukuha ni Aling Elena at ipinamimigay sa iba. Para magpasikat, ang ibinibigay ng kumpanya taon-taon ay madekalidad na produkto. Dahil makaiba ang aming posisyon, mas mahal ang natatanggap ko kaysa kay Marco. Ngunit sa tuwing nangyayari ito, sinasabi ni Aling Elena na si Marco ang bumili. Dati, hindi ko ito pinapansin. Iniisip ko na isang pamilya lang kami. Ngayon, naisip ko, ginagamit niya ang gamit ko para ipagyabang ang anak niya. Ngayong taon, hindi na ako papayag. Alis na sana ako nang makita ako ni Aling Elena na nanonood ng TV sa sala. Nang makita niya akong may dalang magamit, tinanong niya, saan ka pupunta na ang dami mong dala? At sinubukang agawin, umiwas ako. Para ito sa mga magulang ko. Nagalit si Aling Elena, bakit mo ibibigay sa iba ang gamit ng bahay? Gamit ko ito, kung kanino ko gustong ibigay, desisyon ko iyon. At sa mga magulang ko ako magbibigay. Ano ang pakialam mo? Malamig kong sagot. Sumimangot siya. Anong ibig mong sabihin? Nang ikasal ka sa pamilya Gonzales, ang mga gamit mo ay paari na ni Marco. Isa pa. Malapit ka nang matanggal sa trabaho. Sa anak ko naasa ang pamilya. At dinadala mo pa ang magamit ng anak ko para ibigay sa pamilya mo. Wala ka bang konsensya? Sinubukan niya ulit agawin ang mga gamit ko. Hinila ko ng malakas. Hindi siya nakatayo ng mayos at napaupo sa sahig. Pagkatapos ay sumigaw siya. Tingnan ninyo ang ugaling ito. Sino ang manugang na ganito ang trato sa biyenan? Minamalas talaga ang anak ko sa pagpapakasal sa iyo. Narinig ni Marco ang ingay at lumabas. Agad na sinabi ni Aling Elena, anak, tingnan mo ang asawa mo.
parang magnanakaw na naglabas ng magamit. At naglakas pa siyang itula ako. Hindi mo ba siya didisiplinahin? Tainingnan ako ni Marco nang may pagkainis. Angela, ano na namang ginagawa mo? Hindi ka na pinansin ni Mama sa nangyari kahapon, at ngayon, sumasagot ka pa sa kanya? Hindi ka ba marunong gumalang sa nakatatanda? At sino ang nagsabi sa iyong kunin ang magamit na iyan? Malapit ka nang mawalan ng trabaho. Anong karapatan mong kumuha ng magamit sa bahay kung hindi ka kumikita? Ibalik mo iyan at humingi kang tawad kay Mama. Ngumiti si Aling Elena nang may pahamak. Maganda iyang hamon at alak na hawak mo, ibigay mo sa akin para may handa ako sa Noche Buena. Sumanya sa akin si Marco. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mama? Ibaba mo na iyan, ngumiti ako ng mapakla. Ang ganitong klaseeng pagkain, sa tingin mo ba ay para sa iyo? Tiningnan ko si Marco ng masama. Ikaw na anak? Pinalaki mo ang nanay mo ng ganito, laging nag-interes sa gamit ng iba. Ang magamit na ito ay bigay ng kumpanya sa akin, walang kinalaman sa inyo. Nagalit si Aling Elena at akmang sisigawan ako ni Marco, ngunit nang makita niya ang itsura ng nanay niya, inuna na lang niya itong alagaan. Hindi ko na sila pinansin at umalis na dala ang magamit. Sa buong weekend, parang may pader sa pagitan namin ni Marco. Hinihintay niya akong sumuko, ngunit hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pag-overtime para tapusin ang gawain sa kumpanya. Nang makita ito ni Aling Elena, sinabi niya nang may pang-iinis, kahit anong sipak mo, wala ring silbi. Matatanggal ka rin, hindi tulad ng anak ko, pinapaboran ng liderato. Malapit nang ma-promote at tumaas ang sahod, Lunes, sa trabaho. Hindi ko alam kung sino ang nakalat ng balita na ma-promote si Marco. Nagbago ang pakikitungo sa kanya ng makasamahan. May mga sadyang nanunuyo sa kanya, bumabati, at hinihiling na alagaan niya sila kapag na-promote na. Lalong naging mayabang si Marco na parabang sigurado na ang kanyang promosyon. Lalong lumala ang kanyang performance sa trabaho at lalo siyang kinadismayahan ng kanyang superior. Ngunit nalasing siya sa mga papuri at hindi napansin ang problema. Malinaw kong nakikita ang lahat. Naghihintay sa araw kanyang tuluyang pagkabagsak. Mabilis na lumipas ang panahon, malapit na ang Pasko. Marahil ay iniisip ni Marco na sigurado na ang kanyang promosyon at ako naman ay mawawalan ng trabaho. Kaya gusto niyang magpakita ng kabaitan at kinausap ako. Sinabi niyang may party sa gabi at kailangan kong pumunta. Akala ko ay isang simpleng salo-salo lang na kaibigan. Ngunit pagbukas kong pintong private room, puro kamag-anak at kaibigan ni Aling Elena ang nandun. Nakatayo si Marco sa gitna, katabi ang anak na babae nga kaibigan ni Aling Elena, si Cheska Santos. Puno ang silit, ngunit walang nakalaang upuan para sa akin. Hindi napansin ng mga tao sa loob ang pagdating ko, masaya silang nag-usap. Mayabang na nagsasalita si Marco, at hinahangaan siya ni Cheska, at inilagay pa ang kanyang kamay sa braso ni Marco. Bigla kong isinara ang pinto, at saka lang nila ako napansin. Nagulat sina Cheska at Marco nang makita ako. Nakatayo ako sa pinto, hindi gumagalaw. Nakunwari si Cheska na nagsasabing, kasalanan ko, nakaupo ako sa tabi ni Kuya Marco, kaya walang upuan si Ate Angela. Tatayo ako para bigyan kang upuan. Kakatayo niya pa lang. Malakas na sinabi ni Aling Elena, Cheska, huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo siyang nakatayo. Dapat ka talagang umupo sa tabi ni Kuya Marco mo. Puno ngang pagamak ang kanyang tono. Isang babaeng walang kakayahan at walang anak, hindi karapat-dapat kumain dito. Hindi naksalita si Marco, ngunit sumang-ayon siya sa sinabi ni Aling Elena. Nakunwari si Cheska na tumatanggi. Tita, ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Ate Angla po ang legal na asawa ni Kuya Marco. Wala pong espesyal. Sa pagupo ko sa tabi niya, ngunit inalos siya ni Aling Elena
Nung bata ka pa, sabi mo gusto mong pakasalan si Marco. Ako na rin ang nanay mo. Hindi ba dapat lang na umupo ka sa tabi niya? Mas mabuti pang ikaw ang umupo diyan kaysa sa taong walang modo. Humarap sa akin si Cheska na may paumanhin. Ate Angela, pinilit lang ako ni tita na gawin ito, pasensya ka na. Ngunit hindi may tago ang pakmamayabang sa kanyang mamata. Ang matingin ng lahat sa silid ay parang nanunot ng isang palabas, nakatuon sa akin, ngunit walang sinuman ang tumayo at nagsabing mali ang ginagawa nila. Mukhang matagal nang napili ni na Aling Elena at Marco ang babaeng ipapalit sa akin. Ang relasyong ito ay parang isang lason. Hindi tumigil sa pagsasalita si Aling Elena. May taong dapat talagang kilalanin ang kanilang sarili. Hindi magaling sa trabaho. Hindi rin makapag-anak. 2 taon nang kasal sa aming pamilya, walang silbi. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang kamay ni Cheska. Cheska, iba ka, mukha kang masipag manganak. Kung alam ko lang, pinakasalan na lang sana kita kay Marco. Hindi na sana niya. Pinakasalan ang manok, na hindi nangigitlog. Namula ang mukha ni Cheska. Tita, sam nga papuri ninyo. Nahihiya. Napo ako. Nandito pa po si Ate Angela. Sa kanilang inaasta, mukhang mag-engage na sila ngayon at iuwi si Cheska. At tuluyan nang kinalimutan ang legal niyang asawa na hindi padiborsyado. Hindi ko napigilang sumingit. Sa huli, kung sino ang hindi makapag-anak, hindi pa natin alam. Biglang tumahimik ang silid. Sumimangot si Aling Elena, ano yang pinagsasabi mo? Hindi ko siya pinansin. At nagpatuloy, taon-taon, may medical check-up sa kumpanya. Nakita na ang anak mo ang medical report ko ng maraming beses. Pero ang medical report ng anak mo hindi ko pa nakikita kahit minsan. Baka may itinatago siyang sikreto sa lahat. Kung hindi tumutubo ang buto, kahit gaano kataba ang lupa, walang silbi. May isang mahinang tumawa. Nagbago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Marco. Sa sandaling iyon, dumating na ang pagkain. May isang nag-urong ng upuan para sa akin. Sinunyasan akong kumain na. Gutom na nga ako. Balak ko munang kumain bago makipagtalo. Kukuha na sana akong isang pirasong lechon kawali nang biglang may humarang sa kubiertos ko. Tiningnan ko kung kanino iyon. Kay Aling Elena. Malamig ang kanyang mukha. Hindi pa kumukuhangang pakain ang anak ko, ikaw pa ang nauna. Sumunod si Marco, tama si Mama. Angela, sa hinaharap, wala kang trabaho at asa ka sa akin. Ako ang haligi ng tahanan. Dapat kang makaroon ng kaunting respeto. Kung sabihin kong silangan, hindi ka maaring pumunta sa kanluran. Kung hindi kita sinabihang kumuha ng pagkain, hindi ka dapat kumuha. Patuloy na nagtakdang nga patakaran si Marco at sumang-ayon naman ang mataw sa paligid. Sinasabing may pananagutan siya kaya siya pinapahalagahan ng kanyang superior. Ang manakakadiring patakarang ito ay nakpainit na aking palat. Bigla kong inihampas ang makubiertos sa mesa. Nakunwari si Marco na hindi nakita. Kumuha siyang isang pirasong pagkain at inilagay sa plato ni Cheska, saka sinabi sa akin, parusa iyan sa iyo. Ngayong gabi, bawal kang kumain. Sa susunod, huwag mo nang ulitin. Pagkasabi niya nun, nagalit ako at sinabing, walang sinuman sa inyo ang kakain. Hinawakan ko ang mantel at biglang hinila. Nabasak ang nga plato at mangkok at kumalat ang pagkain sa sahig. Isang malaking gulo. Isang mangkok ng mainit na sinigang ang natapon sa hita ni Marco, napaso siya at sumigaw sa sakit. Agad na lumapit si Cheska para alalayan siya. Nang makita ni Aling Elena na nasasaktan ang kanyang anak, nakbago ang kanyang mukha. Ano ba ang gusto mong gawin, babae ka? Galit siyang sumugot sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at walang pag-alinlangang sinampal siya. Talagang binibigyan ko kayo ng mukha, mag-ina. Akala ninyo madali akong apihin. At nag-asta pa kayong pinuno ng pamilya. Natigilan si Aling Elena. Sinampal mo ako.
Sumugot ulit siya. At mabilis akong sinampal ulit siya. Gusto kitang turuan ng leksyon. Matanda ka na, pero ang hilik mo paring manira. Hindi ako magsisilbi sa inyo ngayon. Pagkasabi ko nun, itinulak ko siya, kinuha ang aking bag at lumabas. Umiyak at sumisiga si Aling Elena sa loob. Hinihiling sa lahat na tulungan siyang makipag-usap. Ilang araw bago nawala ang pamamaga sa kanyang mukha. Pagkatapos kong sampalin ng 2 beses, halatang nag-ingat na siya. Sa likod ko na lang siya nagmumura. Dahil sa paso, ilang araw na nagpagaling si Marco. Laging pumapasok at lumalabas si Cheska sa bahay namin. Sabi niya ay para alagaan siya. Ilang beses ko silang nakitang lumalabas ng palihim mula sa kwarto. Ang mas nakakabahala, napansin kong unti-unting nawawala ang aking mga alahas. Hindi ko sila direktang sinita. Habang wala sila, naglagay akong isang hidden camera sa sulok ng kwarto. Masyado silang atat. Mukhang kakalagay ko pa lang ng kamera ay nakakuha na akong ebidensya. Nang araw na iyon, sinadya kong sabihin kay Marco na may team building ang departamento ngayong gabi at gabi na akong uwi. Kasabay nito, sinabi ko sa mga kasamahan ko, para ipagdiwang ang pagkapanalo sa malaking kaso sa pagtatapos ng taon, iniimbitahan ko kayong lahat sa bahay para sa isang salu-salo. Pauwi na ako, pinanot ko sa monitor ang 2 iyon na nagtatalik sa kwarto. Inaasahan ko na ang kanilang reaksyon. Pagbukas kong pinto, nakangiti akong sumiga. Pasok kayo, maupo kayo. Sabi ni Marco, magpapahinga siya. Tatawagin ko siya para makipag-usap sa inyo. Habang nagsasalita, lumakat ako papunta sa kwarto at binuksan ang pinto. Saka sumigaw, ano ang ginagawa ninyo? Narinig ng ngataw sa sala ang ingay at tumakbo. Sakto namang nakita ko si Marco at Cheska na hubad, naghahanap ng damit para takpan ang kanilang nga sarili. Nagalit ako at sinampal si Marco, punong pagkadismaya ang aking mga mata. Marco, paano mo nagawa ito? Nang makita ni Cheska na namaga ang mukha ni Marco, naawa siya at hinawakan ito, tinanong ako kung bakit ko siya sinaktan. Umiyak ako habang sinasabunutan siya at sinampal din siya. Binilhan pa kitang regalo bilang pasalamat sa pag-alaga mo kay Marco, hindi ko inasahan na alagaan mo siya hanggang sa kama. May hiya ka pa ba? Nang makita kong sinaktan ko siya, hindi na inisip ni Marco na magbihis. Hinawakan niya ang kamay ko at akmang gaganti. Umiwas ako at nakunwaring sinaktan. Agad kaming pinahiwalay nga tao. Tinatakpan ko ang aking muha at sumiga. Sinaktan mo ako para sa kabit mo. Nasaan ang konsensya mo? May isang hindi nakatiis. Ngayon lang ako nakakitang ganitong kayabang na lalaki at kabit. Kung hindi sila bubugbugin, hindi sila matatauhan. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula. Pero sumugot ang makasamahan ko at binugbog sina Marco at Cheska. Sumigaw si Marco at nagbanta. Angela, patigilin mo sila. Kundi, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Sige, maghiwalay na tayo. Ang isang tulad mong manloloko ay walang karapatang magbanta sa akin. May isa pang sumuntok kay Marco. Lahat ay nasa panik ko at naghihintay nga aking desisyon. May isang nagpayo sa akin, huwag kang padala sa emosyon. Lumapit ako. Kinuha ang nga alahasalik at nga ni Cheska. Nagtataka ako kung bakit laging nawawala ang magamit ko. Ikaw pala ang nagnanakaw. Saka ako humarap kay Marco. Maghiwalay na tayo. Bukas ang civil registry, huwag mong kalimutang mag-asikasong nga papeles. Sumang-ayon ang makasamahan ko. Tama iyan. Kung hindi mo sila tuturuan ng leksyon, isipin nilang sila ang bida sa mundo. May isang nag-aya. Tara na. Kumain tayo sa labas para magdiwang. Nalaman na ni Angela ang katotohanan at tuluyan na siyang nakalaya. Mabilis na kumalat ang balita ang panloloko ni Marco. Buong gabi, may mga nagtatanong sa akin tungkol sa detalye. Kinabukasan ng umaga,
Tinawagan ko si Marco para pumunta sa civil registry. Mayroon pa siyang mga pasa sa mukha at nagsalita ng may panggigigil. Angela, sigurado ka na ba sa diborsyo? Alam mong malapit na akong ma-promote at ikaw ay maring mawalan ng trabaho. Huwag mo akong sisisihin kung magsisika. Ngumiti ako ng malami. Ang arte mo pa sa diborsyo. Gusto mo bang ipakalat ko ang nalitrato ninyo ni Cheska sa buong kumpanya? Alam kong kung hindi ako makikipagdiborsyo ngayon, kapag natanggal na siya pagkatapos ng party, mas lalo akong hindi makakawala sa kanya. Sumimangot si Marco at sinabi ng may panggigigil, sige, huwag kang magsisi. Mabilis na natapos ang prosesong diborsyo. Hawak ko ang bagong divorce certificate paglabas ang civil registry. Kinunan ko itong litrato at ipinost sa Facebook. Nakalaya na sa manloloko, sasalubungin ang bagong buhay. Ilang araw lang, dumating na ang company anniversary party. Sa araw na ito, i-anunsyo ang nga na-promote at natanggal. Nagbihis ng magara si Marco, inayos ang buhok gamit ang wax at kasama pa si Cheska. Kahit hindi pa sila kasal, umasta na si Cheska na parang asawa. Nang makita niya ako, sinabi niya ng may pang-iinis, Angela, mag-enjoy ka ngayong gabi. Ang ganitong pagkakataon ay hindi na maulit para sa iyo. Gumiti lang ako ng may pahamak, hindi nagsalita. Pagkatapos ng talumpati ng boss, sinimulang basahin ang listahan ng nga na-promote. Habang binabasa ang mapangalan, ang mukha ni Marco ay mula sa pagiging kumpiyansa ay naging tensyonado. Nang basahin ang pangalan ko, bilang na-promote, tuluyan nang natigilan ang kanyang ekspresyon. Natapos na ang listahan at wala man lang siyang nabanggit na promosyon. Sumunod, inanunsyo ang listahan ng manatanggal. Ang una ay si Marco Gonzales. Siya lang ang natanggal. Hindi siya makapaniwala. Muntik nang umakyat sa entablado para magtanong. Ang madating nanunuyo sa kanya ay biglang nagsiyalisan. Bumitaw din ang kamay ni Cheska na nakahawak sa kanya. May isang nang asar, hindi ba't sinabi mong sigurado na ang promosyon mo? Bakit ikaw ang natanggal? Tiningnan ako ni Marco ng masama. Siguradong ikaw ang may pakanan nito. Ngumiti ako ng mapakla. Kung hindi sapat ang kakayahan mo, huwag mong sisihin ang iba. Alam mo naman sa sarili mo kung ano ang kaya mo. Mag-enjoy ka ngayong gabi. Ito na ang huling beses na makakadalo ka sa company anniversary party. Pagkatapos ang party, nagbakasyon kami para sa bagong taon. Agad kong pinalitan ang kandado ang pinto at pinakuha ang lahat ng gamit ni na Marco at Aling Elena at inilagay sa pasilyo. Pagkatapos ng diborsyo, bumalik ako sa bahay ng magulang ko. Nang malaman nila ito, galit na galit sila at gustong puntahan ang mag-ina para makipag-usap. Hindi ko inasahan na sila pa ang pupunta. Unang araw ng bakasyon ng bagong taon, dumating sina Marco at Aling Elena sa bahay namin dala ang ilang pamasko mula sa kumpanya. Walang kahihiyang umupo sila, ngumiti si Aling Elena. Nandito kami para humingi ng tawad. Hindi kasalanan lahat ni Marco. Naloko lang siya ni Cheska. Agad na sumagot ang tatay ko. May ibang tao ba ang nahubat ng pantalon niya? Halata namang hindi niya. Kayang pigilan ang sarili niya. Sumunod ako, dati, sinabi ninyo sa harap ng lahat na sana si Cheska ang pinakasalan ni Marco. Bakit ngayon? Nagbago na ang isip ninyo? Akala ninyo ba, tanga ako? Nahihiya si Aling Elena, itinulak niya si Marco. Nagpakumbaba si Marco. Angela? Hiwalay na kami ni Cheska. Bigyan mo pa akong isang pagkakataon. Natanggal ako sa trabaho, kausapin mo ang boss mo, ibigay mo na sa akin ang promosyon. Sumang-ayon din si Aling Elena. O nga, hayaan mong ma-promote si Marco. Siya ang magtatrabaho sa labas, ikaw naman ay mananatili sa bahay. Hindi ba't maganda iyon? Hindi ko napigilang tumawa. Dati, hindi iyan ang sinabi ninyo. Sabi ninyo pa, ipapatikim ninyo sa akin ang hirap
At magiging isang tradisyonal na may bahay ako. Matagal ko nang alam na matatanggal ka. Tinulungan pa sana kita na makahanap ng bagong trabaho, pero narinig ko kayong nagmumura sa akin sa pinto, kaya kinalimutan ko na. Hindi ba magaling ang anak mo? Hayaan mo siyang magtrabaho para sa sarili niya. Namula sa galit ang mukha ni Marco, hinampas niya ang mesa at sumigaw, Angela Reyes, bakit ang sama mo? Alam mong matatanggal ako, pero hindi mo sinabi sa akin. Gusto mo bang mapahiya ako? Ang diborsyo. Plinano mo rin. Di ba? Dapat sa akin ang bahay. Kundi, makikita mo, hinawakan siya ng tatay ko sa braso. Ang bahay na ito ay binili namin para sa anak namin. Walang kinalaman sa iyo. Isang malaking lalaki. Imbes na magsikap, puro panlalamang ang alam. Ang kapangang mukha mo. Habang sinasabi iyon, pinalabas niya sila. Palis na sana si Aling Elena. Gusto niyang kunin ang maga dala nilang pamasko. Agad kong inagaw. Sa loob ng 2 taon. Kinuha mo lahat ng gamit ko. Ito na lang ang bayad. Bispras ng bagong taon, habang nanonood ako ng New Year's countdown sa TV, biglang sunod-sunod na may tumatawag sa akin para murahin ako. Kapag ibinababa ko, tumatawag ulit. Nakpadala ng link ang isang kasamahan ko. Tingnan mo ito. Nakakalat ng sismis si Marco tungkol sa iyo. Sa post, sinabi niyang tapat siya sa kanyang trabaho, ngunit dinaya siya ng kanyang asawa para sa isang promosyon, at natanggal pa siya sa trabaho ng boss. Sinadya niyang ibunyak ang kanyang pagkakakilanlan at mabilis siyang nakilala. Naging isang mangagaw ako. Ginamit ni Marco ang pagkakataon para mag-live stream sa Facebook at sabihin ang katotohanan, ngunit sa katunayan, humihingi siya ng donasyon sa GCash. Nagalit ako. Hindi niya alam na babae ang boss niya, at ang boss na iyon ay kaklase ko pa sa universidad. Mabilis na naglabas ang pahayag ang kumpanya. 5 taon ng empleyado si Marco Gonzales, pero laging mababa ang performance. Nahuling nanloloko sa asawa, kaya natanggal. Ang promosyon ni Angela Reyes ay dahil sa kanyang kakayahan, walang kinalaman sa pakikipag-relation sa boss. Nagpost din ako kasama ang audio recording na nakuha ko sa labas ng pinto kung saan nagmumura sina Marco at Aling Elena tungkol sa pagkatanggal ko. Nang malaman ang katotohanan, ang nga dating kumakampi sa kanya ay nagsimulang murahin siya. Natakot siya at tinanggal ang kanyang account at nagtago. Inipon ko ang ebidensya ng kanyang paninirang puri at nakreport sa pulisya. Desididong ipadala sa kanya ang supuin na bilang regalo sa bagong taon. Dahil sa gulong ito, tuluyan nang nasira ang pangalan ni Marco sa industriya. Walang gustong kumuha sa kanya. Ang pamilya ni Aling Elena ay naging katatawanan din. Walang kwenta ang asawa. Ang anak ay hiniwalayan ng asawa. At pinalayas pa niya ang manugang na may kakayahan. Sinong babae ang maglalakas loob na magpakasal sa kanila? Nang malaman ni Cheska na natanggal si Marco, nawala na siya. Nang kumalat ang balita na kabit siya sa trabaho, pinilit siya ng magulang niya na magpakasal sa isang lalaking may asawa na at nananakit. At ako naman, pagkatapos ng promosyon, naging matagumpay ang aking karera. Habang nakatayo sa bintana at pinapanood ang mga paputok, alam kong ang pag-alis sa mga masasamang tao at bagay sa nakaraan ang pinakamahalagang regalo sa bagong taon. Ikalawang kuwento. Ang presyo ang kasakiman. Paalala mula sa kuwento ni Tina. Papasok ka na sa susunod na kwento. Nagmungkahi ang asawa kong ang kakabe system sa buhay. Pero nang manganak siya at sinabi kong bayaran niya ang gastusin sa ospital, bakit siya umiyak? Ang asawa ko ay 1 taong gahaman sa pera. Bago kami ikinasal, malinaw na nakasulat sa isang kasunduan na pagkatapos ngang kasal, kanya-kanyang gastos kami. Pero sino ang mag-aakala na pagkatapos niyang manganak, nagbago siya, direkta niyang binawi ang kasunduan. Nang manganak siya, kinuwenta ang gastusin sa ospital. Iniisip kong hatiin namin ayon sa kasunduan at sinabi ko sa kanya, mahal,
Ang gastusin sa ospital ay umabot sa 82,630, kalahati nito ay 88,815 bawat isa. Dahil sa hirap mo sa panganganak, 88,300 na lang ang hihingin ko sa iyo. Noon, kalalabas lang ni Isabel mula sa delivery room. Maputla ang kanyang mukha siyang matanda. Pinigilan ko ang aking pagkainis at hiningi sa kanya ang pera. Akala ko ay magike siya agad tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, ayaw niya. Hindi lang ayaw. Nagalit pa siya sa akin. Paulo Cruz, tao ka pa ba? Pinahirapan kong ipanganak ang anak mo, hindi mo man lang ako kinamusta. At sa ganitong pagkakataon, binabanggit mo pa ang tungkol sa paghahating gastos? Nagulat ako. Hindi ba't matagal na nating napakasunduan ang kakabe? Hati tayo sa gastusin sa bahay? Kanya-kanyang sahot? At kapag nakaanak tayo ng dalawa? Isa sa apelyido ng ama at isa sa apelyido ng ina. Hindi ba't patas iyon? At dati, pumaya ka naman. Ano itong ginagawa mo ngayon? Ibig sabihin, pumaya ka lang sa kakabe para lokohin akong makaanak tayo? At ngayong may anak na tayo, iniisip mong hindi na ako makakaalis, kaya lumabas na ang tunay mong kulay? Ito ay isang panloloko sa kasal. Hindi ko maaring palakihin ang ugaling ito. Kung susuko ako ngayon, sa hinaharap, lahat ng gastusin sa bahay ay sa akin na mapupunta. Kailangan kong manindigan. Kaya, walang pag-alinlangan akong sumagot. Sinasabi ko sa iyo, ang panganganak mo ay hindi para sa akin, kundi para din sa sarili mo. Huwag mong gamitin ang panganganak bilang dahilan. Hindi iyan ubra sa akin. Ang napakasunduan ay dapat sundin. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi magbabago iyon. Natigilan siya, nakatitik sa akin na parabang natamaan siya sa sinabi ko. Lihim akong natuwa, mukhang epektibo ang sinabi ko. Hindi siya makasagot, hindi naman ako isang taong hindi makatwiran. Dahil sa panganganak niya, nagbigay akong konsiderasyon. Sige, kapag nakalabas ka ng ospital, saka mo na lang ibigay sa akin ang pera, pamilya naman tayo, hindi kailangang maging masyadong istrikto. Hindi na siya nagsalita pa. Direkta niyang kinuha ang kanyang cellphone at inilipat sa akin ang 18,315. Pinili kong patawarin siya. Dahil umamin na siya sa kanyang pagkakamali, bilang isang lalaki, dapat akong magpakalalaki. Pero hindi ko inasahan na nagsisimula pa lang ang kanyang drama. Hindi nagtagal. Tinanong ako ngang asawa ko kung kailan darating si mama. Alam na alam ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang alagaan siya ngang nanay ko sa kanyang pagpapagaling. Pero hindi niya iniisip babae lang ang ipinanganak niya. Anong karapatan niyang humiling ng ganon? Maaga pa lang, pumunta na si mama sa ospital. Nang malaman niyang babae ang apo niya, umalis siya agad na galit. Paano ko pa siya tatawagin? Baka makasakit pa si mama dahil sa galit. Hindi ko itinaas ang aking ulo, habang naglalaro, sinabi ko, may inaasikaso si mama sa bahay. Alagaan mo na lang ang sarili mo at ang bata. Sa susunod na manganak ka nga lalaki, saka ko na lang papapuntahin si mama. Kapag nanganak ka ng lalaki, magkakaroon ka ng respeto sa pamilya namin. Ginagawa ko ito para sa kanya. Sa aming probinsya, ang asawang hindi makapagbigay ng anak na lalaki ay kinukutya. Sana maintindihan niya ang aking mabuting intensyon. Hindi ko inasahan na bigla niya akong sinaktan. Bakit kailangang lalaki? May trono ba sa pamilya ninyo na kailangang ipamana? Isa pa, bago ako mabuntis. Maganda ang takbo ngang karera ko. Hindi ko talaga planong makaanak. Ang nanay mo ang nagsabi na kapag nanganak ako, wala akong dapat alalahanin. Kaya ako nanganak. At ngayon, ito ang sasabihin mo sa akin. Wala akong masabi, nanganak na ngang babae, may ganapang mga twiran. Siguradong na-impluensyahan na siya ngang mababay sa internet. Pinakasalan ko siya para makaroon ngang anak na lalaki at magpatuloy ngang aming lahi.
Kung hindi siya makapagbigay ngang anak na lalaki. Para saan pat pinakasalan ko siya, hindi ko na napigilan ang galit ko. Nainis na sumigao ako. Huwag mo akong kausapin ng baluktot na katwiran. Kung gusto mong manganak ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang graduate ng master's degree. Kung hindi ka manganak, maraming babae ang mag-aagawan para makaanak sa akin. Ikaw na isang graduate lang ng vocational course. Swert mo na at pinansin kita. Ha? Ngumiti siya ng mapakla. Punong kangungutya ang kanyang mamata. Dati, masyado kitang pinahalagahan. Kaya ka nakaroon ng ganyang kumpiyansa. Paulo, bukod sa mas mataas ang pinag-aralan mo sa akin, saan ka pa mas magaling sa akin? Sa mga gawaing bahay, mas magaling ako sa iyo. Ang tanging puhunan mo lang dati ay ang pagmamahal ko. Bakit hindi mo maintindihan? Ang kasalitang iyon ay parang isang sampal na tumama sa aking mukha, niyurakan ang aking dignidad. Hindi ba niya alam na mas mahalaga ang dangal ng isang lalaki kaysa sa langit? Bilang asawa ko? Paano niya ako magagawang siraan ng ganito? Namula ako sa galit, malakas na sumagot. Akala mo ba lahat ng babae ay tulad mong mukhang pera? Huwag mong maliitin ang mga mahihirap na bata. Kahit hindi pa ako masyadong matagumpay ngayon, pero mataas ang pinag-aralan ko, may potensyal. Ang mga dalagang nasa early 20s, gusto nila ang tipo kong lalaki. Tumawa siya ng malakas. Walang pagtatago. Nagpapatawa ka ba? Ano ang habol nila? Ang pagiging matanda mo? Ang hindi mo pagligo? Paolo, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sasaboh na ang dibdib ko sa galit. Hindi talaga marunong makinig ang babaeng ito. Bigla kong naalala ang sinabi ng nanay ko. Ang asawa, kapag kailangang saktan, saktan. Huwag mong palakihin sa layaw, kundi sasakyan ka niya sa ulo. Ngayon, naisip ko, may punto nga siya. Hindi ko pa siya nasasaktan, kaya siya lumaki ng ganito. Pinag-isipan ko, nanganak na siya para sa akin, at malayo ang pamilya niya. Nag-uwi pa sila nga magulang niya. Kung hihiwalayan niya ako, saan siya pupunta? Nang maisip ko ito, biglang uminit ang ulo ko. Itinaas ko ang aking kamay at sinampal siya ng malakas. Ang malutong na tunok ay umaling-aungaw sa silid. Sa sandaling iyon, nakaramdam akong hindi may paliwanag na kasiyahan. Nakalabas din ang samang loob ko at natuto na rin ng leksyon ang babaeng ito. Tinatakpan niya ang kanyang pisngi, punong hindi makapaniwalang tingin, namumuo ang luha sa kanyang mamata. Alam kong natakot siya sa akin at lalo akong natuwa. Plague, anong nangyari? Paklingon ko, nakita ko ang aninong ang biyenan kong babay. Nalaglag ang dala niyang lunchbox sa sahig. Namumula ang kanyang nga mata. Isang hindi makapaniwalang tingin ang ibinigay niya sa akin. Sa likod niya, ang nakakatakot at matipunong kapatid niyang lalaki, si David, nakakuyom ang kamao at malamig na nakatingin sa akin. Bigla akong kinilabutan. Hindi pa ako nakakabawi. Sumugot ang kapatid niyang lalaki. Isang sipa ang tumama sa aking dibdib. Pakbaksak ko. Sumakay pa siya sa akin at binukbok ako. Bawat suntok ay walang awa. Nagdilim ang paningin ko. Punong dugo ang aking bibig. Wala akong lakas para lumaban. Habang binubugbok niya ako, sumisigaw pa siya. Hayop ka. Kakapanganak lang ang kapatid ko. Sinasaktan mo siya. Tao ka pa ba? Papatayin kita ngayon. Hindi ako makapagsalita dahil sa sakit. Tiningnan ko lang nang may pagmamakaawa ang asawa ko, umaasang ipagtatanggol niya ako. Nagulat ako, hindi niya lang ako pinigilan. Lumingon pa siya at hindi ako tiningnan. Nakaramdam ako ng matinding panlalamig. At lihim na nagreklamo na bulag ako at nagpakasal sa isang malupit na babae. Sa huli, ang biyenan ko pa ang naalala na baka mapatay ako, kaya niya pinigilan ang kapatid niyang lalaki. Ang asawa ko ay hindi nagsalita mula simula hanggang wakas.
Nang bumitaw ang kapatid niyang lalaki, agad akong tumakbo. Bago ako umalis, nakbitih pa ako ang masamang salita. Hintayin mo ako, lahat ng ginawa mo sa akin ngayon, tandaan ko. Kung gaano kalakas ang suntok mo sa akin ngayon, ganon din kalakas ang suntok ko sa kapatid mo sa hinaharap. Tingnan natin kung mas matigas ang kamao mo o ang buto niya. Mahina kong narinig ang pag-iyak ng biyenan at asawa ko. Alam kong natakot na sila. At lihim akong natuwa. Siyempre, maliban kong luluhot sa akin ang kapatid niyang lalaki para humingi ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Matagal akong naghintay. Pero walang paumanhin mula sa asawa ko. Nagtataka ako nang biglang pumasok si mama nang nagmamadali. At sinabi sa akin ang isang malaking balita. Sabi niya, nakbook ang biyenan kong isang postnatal care center para sa asawa ko para makapagpahinga siya ng mayos. Noong una, hindi ko pinansin. Hindi naman ako ang magbabayad. Bahala sila. Huwag lang akong pagbayarin. Pero biglang binatukan ako ni mama. Bobo ka? Alam mo ba kung magkano ang center na iyon? 60,000 piso. Natigilan ako. 60,000? Ang parang iyon, ilang sigarilyo na ang mabibili? Kahit gaano kayaman. Hindi dapat mag-aksaya ng ganyan. Umiyak din si mama. Sabi niya, nung bata pa siya, wala siyang ganoong karangyaan. Makakain lang itlog at lugaw, araw-araw ay isang luho na. Naghirap siya buong buhay niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapag-travel. At ang asawa ko, para lang sa confinement, gumastos ngang ganun kalaki, naisip ko rin. Ang 60,000 iyon, mas maganda kong ipunin na lang, umiyak si mama sandali, at biglang nakaroon ng ideya. Tama, anak, ganito na lang. Sabihin mo sa asawa mo na I cancel ang center. Ako na ang mag-alaga sa kanya. At ibigay niya sa akin ang 60,000 iyon. Sa ganitong paraan, makakatipid ka at may mag-alaga pa sa kanya. Ano sa tingin mo? Napaisip ako. Tama, bakit hindi ko naisip iyon? Isang solusyon na maganda para sa lahat. Walang pag-alinlangan kong tinawagan ang asawa ko. Ilang araw na kaming hindi nag-usap. Hindi maganda kung magpapatuloy ito. Plano kong gamitin ang usapin ng center para bigyan siya ng pagkakataong makayos kami. Alam kong mukhang mababa ang tingin ko sa sarili ko sa paggawa nito, pero bilang isang mapagbigay na lalaki, hindi masamang magdusa ng kaunti. Sino ba naman ang hindi malambot ang puso? Biglang tumigil ang musika. Narinig ko ang boses ng asawa ko. Ano? Malamig ang boses niya. Walang kaunting init. Alam kong galit pa rin siya. At gusto niyang suyuin ko siya. Bigla akong nainis. Ako na ang unang tumawag, sapat na iyon para bigyan siya ng muha. Hindi siya humingi ng tawad, at nakaasta pa. Sino ba siya sa akala niya? Nang maisip ko ito, ang tono ko ay naging malamig na rin. I cancel mo ang postnatal center. Iyong 8,000, ibigay mo ng buo sa nanay ko, at siya na ang mag-alaga sa iyo. Kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula tayo ulit. Kung babaguhin mo ang masamang ugali mo at magiging magalang ka sa nanay ko, hindi na kita sasaktan pa. Nagparaya na ako ng ganito, dapat marunong na siyang bumaba sa sitwasyon. Punong-punong ang sinseridad ang alok ko sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ko inaasahan na muli na namang niyurakan ang aking kabaitan. Hindi pa man nakakasagot ang asawa ko, inagaw ng bayaw kong si David ang telepono. Sa unang salita pa lang, minura na niya ako ng todo, Paulo. Muha ka bang pera? Nangana ang ate ko para sa iyo, hindi ka lang nagbigay ni isang kusing. Gusto mo pang kunin ang pera para sa confinement center? Hindi ka talaga lalaki. Isa kang duwag, isang basura, talagang mababa ang tingin ko sa iyo. Sobrang sakit nam nga sinabi niya. Sinong lalaki ang makakatagal nito? Labis na nasaktan ang aking pagkalalaki. Umaasa akong magsasalita. Ang asawa ko, para ipagtanggol ako. Tutal.
Kapag minura ang asawa niya, para na ring minura siya. Dapat alam niya ang simpleng prinsipyong ito. Ngunit hindi ko inaasahan na ganun siya kasama. Mula simula hanggang wakas, hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang akong murahin, sobrang samangang ugali niya. Dati, noong sinaktan akong bayaw ko at hindi siya pumigil, maari ko pang sabihin galit pa siya sa akin dahil sinaktan ko siya. Ngunit ngayon, wala na akong mahanap na dahilan para ipagtanggol siya. Nagparaya na ako, nangako na akong hindi na siya sasaktan hanggat maaari, ngunit hinayaan pa rin niya ang bayaw niyang murahin ako habang siya ay tahimik lang. Sa sandaling iyon, umabot sa sukdulan ang galit ko sa kanya. Wala pa akong nakitang lalaking kasuklam-suklam na tulad mo. Umaasa sa iba pero ang yabang. Patuloy na murang ang bayaw ko. Para sam nga bastos na taong tulad niya, wala akong pakialam. Tutal, isa akong graduate, isang intelektual. Ang makipag-away sa isang tulad niya ay hindi angkop sa aking katayuan. Isang salita lang ang sinabi ko. Pakausapin mo ang ate mo. Hindi ako takot sa kanya. Ayaw ko lang siyang patulan. Sa kabilang linya, muling narinig ang boses na aking asawa, Paulo. Ang malamig niyang tugon ay nagpapakita ng aking kasalukuyang pagkainis. Mayroon na akong plano sa isip ko. Kung taos puso siyang hihinging tawad at ibabalik ang perang utang niya sa akin, magkukunwari akong pinatawad ko na siya. Pauwiin ko siya. At pag-alis ng nanay at kapatid niya, saka ko siya tuturuan ng leksyon. Pero kung magmamatigas pa rin siya, hindi na ako mag-aatubili. Anumang gawin ko sa kanya sa hinaharap, siya ang may kasalanan. May hangganan din ang pasensya ko. Magiwalay na tayo, sabi niya. Ah, hiwalay taka hiwalay? Ano? Nababaliw na ba siya? Siya, isang babaeng kagagaling lang sa panganganak, sino pa ang gugustong pakasalan siya? Sinong lalaki ang gustong mag-alaga ng anak ng iba? Siguradong nababaliw na siya. Pinigilan ko ang aking galit, at ang boses ko ay naging malamig. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magsalita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hihingi kang tawad ng maayos, hindi ko na ipagpapatuloy ito. Hindi ko inaasahan na bago pa ako matapos magsalita, pinutol na niya ako. Hindi ko kailangan ang kapatawaran mo. Nakapag-isip na ako, maghiwalay na tayo. Sa akin ang bata, palagi naman tayong kakabi, kaya wala tayong masyadong ari-arian na paghahatian. Pagkatapos kong magpagaling, makita tayo sa civil registry. Sa sandaling iyon, naknangalit ako sa galit. Hindi dahil ayaw kong makipaghiwalay, kundi dahil hinamon niya ang aking awtoridad. Mula pa noon, lalaki ang nakikipaghiwalay sa asawa. Paanong isang babae ang magsasabi nito sa akin? Kung malaman nang nakamag-anak ko na siya ang nakipaghiwalay, saan ko ilalagay ang mukha ko? Isa pa. Ang iba, kapag naghihiwalay, nakakakuha pang pera. Siya ang nakipaghiwalay, pero wala akong makukuhang benepisyo, at kailangan ko pang magbigay sustento sa bata. Sa lahat ng anggulo, lugi ako. Kaya direkta akong tumanggi sa kanya. Hindi maari, hindi ako papayag. Hanggat hindi ako pumapayag, habang buhay kang asawa ko, kung gusto mong makipaghiwalay, sa susunod na buhay na lang. Pagkasabi ko niyon, agad kong ibinaba ang telepono. Biro ba to? Paano ako papayag makipaghiwalay? Kung hihiwalayan ko siya, saan pa ako makakahanap ng asawang hindi nangailangan ng dote? Hindi kailangang gastusan, at handang makaanak para sa akin? Isa pa, nalaman ko lang na mayaman pala ang pamilya ni Isabel, handang gumastos ng 40,000 para lang sa kanyang pagpapagaling. Sa harap ng ganitong kalaking biyaya, paano ko siya basta-basta bibitawan? Habang pinag-isipan ko kung paano ko haharapin si Isabel sa hinaharap, biglang tumunog ang telepono ko. Si Mama ang tumatawag. Nakmamadali niyang sinabi, "Anak, pumunta ka agad sa Yueliang One Postnatal Care Center." Sabi nila,
Basta personal na pumunta ang asawa ng pasyente, may babalik daw ang pera. Habang hindi pa nakakalabas si Isabel, bilisan mo na. Sige po ma. Pupunta na ako agad doon. Parang biyaya mula sa langit. Kung alam ko lang na ganito kadaling bawiin ang pera sa center, hindi na sana ako nakipag-away pa kay Isabel sa telepono. Narinig ko sa isang kasamahan na napakahirap makakuha nga pwesto sa center. 2 buwan siyang pumila bago nakakuha. Kung ika-cancel ko ito bago pa makalabas si Isabel, wala na siyang mapupuntahan para magpagaling. Walang bahay ang pamilya niya sa siyudad na ito. Kung hindi siya makakatuloy sa center, saan pa siya pupunta? Kagagaling lang niya sa panganganak. Hindi pa magaling ang katawan niya. Sinong may-ari ng bahay o hotel ang tatanggap sa kanya? Ang bahay ng pamilya niya ay daan-daang kilometro ang layo. Kakapanganak lang niya. Tiyak na hindi niya kakayanin ang mahabang biyahe. Kaya saan pa siya pupunta? Sa bahay lang namin. Kapag bumalik na siya, magagawa ko na ang gusto kong gawin sa kanya. Habang iniisip ko ito, lalo akong sumasaya. Habang minamaneho ko ang aking maliit na e-bike, hindi ko maiwasang humimig ng kanta. Pagdating ko sa center na sinabi ni Mama, ipinarada ko pa lang ang e-bike nang marinig ko na ang boses niya. Darating na ang anak ko. Pagdating niya, kailangan ninyong ibalik agad ang pera. Kung hindi, itatawag ko kayo sa pulis at sasabihing nanloloko kayo. Sinusubukang pakalmahin siyang isang staff. Ginang, huwag po kayong mag-alala. Basta personal na pumunta ang pasyente o ang asawa niya at magbayad ng 20% na processing fee, may babalik po ang paunang bayad. Huwag po kayong mag-alala, lehitimo po ang aming lugar. Narinig ito na nanay ko at lalo pang nagalit. Bakit may bawas? Ni isang araw hindi kami tumira dito, bakit ninyo kami babawasan ng mahigit 1,000? Hindi pinupulot ang pera, mukhang naipit na ang staff. Ginang, patakaran po iyan ng kumpanya. Wala po akong magagawa. Nakita ni Mama na hindi niya mababago ang sitwasyon. Kaya inilabas niya ang kanyang alas. Hinawakan niya ang dibdib, dahan-dahang umupo sa sahig at umungol. Aray, sumasakit ang dibdib ko, parang inaatake ako sa puso. Aray, agad na namutla ang staff. Alam kong pakanalang ito ni Mama. Sumakay ako sa eksena. Tabi-tabi, padanin ninyo ako. Ma, anong nangyari? Sinong nakapagalit sa inyo? Sabi ng doktor, hindi kayo pwedeng ma-stress. Paano kung may mangyari sa inyo? Anong gagawin ng anak ninyo? Habang tinutulungan ko si Mama, sinigawan ko ang staff. Tawagin ninyo ang manager ninyo. Pwedeng ibalik ng buang processing fee. Pero kailangan kong makausap siya tungkol sa mga gastusin sa pagpapagamot ng nanay ko. Kung hindi, zakot tayo makita. Madalas, hindi gumagana ang mayos na usapan sa mga negosyanteng tulad nila. Ang pinakatatakutan nila ay gulo. Para sa maliit na deposito, masisira ang kanilang operasyon at reputasyon, mas malaki ang lugi nila. Alam nilang mas mahalaga iyon. At ayun, hindi nagtagal, lumabas na ang kanilang hepe. Isang babaeng naka-high heels ang lumabas mula sa elevator. Maganda ang makeup, pero mukhang mayabang. Kahit nakangiti, ramdam mo ang lamig at distansya. Hindi ako masyadong attracted sa ganitong tipong babae, halatang hindi marunong mag-alaga ang pamilya. Mr. Cruz, magandang araw. Ako po ang manager dito. Ganito po iyon. Ang processing fee ay patakaran ng kumpanya. Wala po akong kapangyarihang baguhin iyon. Kung talagang masama po ang pakiramdam ng ginang, maari po namin kayong tulungang dalhin siya sa ospital. Mayroon din po kaming CCTV, kaya handa po kaming akuin ang aming responsibilidad ayon sa batas. Wala siyang balak magparaya. Ang masama pa, ginamit pa niya ang CCTV para takutin ako. Dahil ganyan ang paraan niya, hindi na rin kami magiging magalang. Suminyas ako sa nanay ko.
At agad siyang nagsimulang mag-iskandalo. Walang katarungan. Inaaping ang malaking negosyo ang maliliit. Paanong may processing fee sa pagbabalik ng pera? Inaapi ninyo ako dahil matanda na ako at walang pinag-aralan. Maraming tao ang napatingin. Nasiyahan ako. Tingnan natin kung paano pa sila makakapa-negosyo sa ganitong gulo, ngunit hindi na tinag ang manager. Tumingin siya sa kanyang relo at pinaalalahanan ako, Mr. Cruz, maari po kayong magpatuloy nanay ninyo. Pero gusto ko lang pong ipaalala na ang appointment ni Mrs. Dyson ay 3:00 p.m. May kalahating oras pa. Pwede nating hintayin siya at pakinggan ang kanyang desisyon. Ano? Darating si Isabel pakalipas ng 30 minuto? Nang marinig ito ng nay ko, agad siyang tumalon mula sa sahig. Nagmamadali siyang bumulong sa akin. Bawiin mo na agad. Bilis. Kundi, pagdating ni Isabel, hindi na natin mababawi, ganun din ang naisip ko. Mukhang hindi madaling kausap ang manager na ito, kung magpapatuloy ako, wala rin akong mapapala. Kaya nagdesisyon ako. Sige, ibabalik na namin. Ngayon na, nang marinig ang sagot ko, pumunta agad ang manager sa cashier. Pagkatapos mag-type sa computer, tumingala siya sa akin. Sir, kailangan po ninyong bayaran ang 12,000 na processing fee. Pakiabot po ang inyong payment QR code. Kumunot ang noko. Hindi ba pwedeng ibawas na lang sa 60 na ibabalik ninyo? Bakit kailangan ko pang magbayad ng hiwalay? Hindi po pwede, sir. Makaiba po ang refund at processing fee namin. May kinalaman po ito sa buwis kaya kailangan pong hiwalay. Kung hindi ninyo babayaran ang fee, hindi ko po mapoproseso ang refund. Hay! Ang daming abala. Lumingon ako kay mama. Ma, ikaw na ang magbayad. Ang pera ko ay nasa kanya. Tuwing sahot, nililipat ko sa kanya ang malaking bahagi. Dapat mayroon na siyang halos 2,200 iburo, sapat na iyon para sa 222,200 imunit. Nakakagulat, hindi kumilos ang nanay ko. Nagsimula na akong mabalisa. Ma, bilis na. Kunin mo na ang pera, huminga ng malalim si mama. Anak, ganito kasi iyon. Lahat ng perang binigay mo, inilagay ko sa time deposit sa bangko. Hindi ko pa pwedeng kunin ngayon. Naintindihan ko. Magaling pala talagang mag-ipon ang nanay ko. Naisip ko, tutal malapit nang dumating ang 80,000. Hindi na kailangang galawin ang time deposit para hindi masayang ang interes. Wala akong nagawa kundi gamitin ang credit card ko para bayaran ang 52,000. Pagdating refund, babayaran ko na lang. Magalang na ibinalik sa akin ng manager ang credit card. Mr. Cruz, naproseso na po ang refund. Darating po ito sa loob ng 24 oras. Paki-check na lang po. Isang buong araw pa? Opo, kailangan pa pong dumaan sa proseso ng finance at mga pirma. Sana po maintindihan ninyo. Sige na nga, basta may babalik ang pera. Biglang sumigla ang nanay ko, nawala ang itsura niyang may sakit kanina. Ang galing. Anak, may nakita akong tour package. Mamaya, bayaran mo na para sa akin para makapag-enjoy din ako. Saka, anak, may nagustuhan din akong gintong kwintas. Naramdaman kong nag-iba ang tingin ng gataw. Kailangan ko siyang patigilin. Ma, di ba napag-usapan na natin? Sa mga panahong ito, alagaan mo si Isabel. Ang prang ito ay para sa pagkain niya para lumakas. At pabulong kong sinabi, nasa labas tayo, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Napilitang tumahimik si mama, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Sino ba namang hindi matutuwa sa 60,000 na bigayng langit? Paulo, bakit ka nandito? Buses iyon ng asawa kong si Isabel. Kasama niya ang nanay niya, at sa likod nila ay ang bayaw kong si David. Karga ang sanggol at bit-bit ang maraming gamit. Kahit nagtanong siya, ang lamig ng kanyang muha, na parabang wala siyang pakialam
sa sarili niyang tanong. Nakakainis ang itsura niya. Maging si Mama ay hindi nagustuhan ang asta niya. Diretsa niyang sinabi, "Bakit kami hindi pwedeng nandito?" "Isabel, sinasabi ko sa iyo, pina-cancel ko na ang center mo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan." Pagkatapos ng matigas na salita nanay ko, kailangan ko namang maging malambing. "Isabel, huwag ka nang magalit. Ang prang na refund, gagamitin nating dalawa para sa pamilya natin. Umuwi ka na sa akin, ha? Aalagaan ka namin ni Mama. Pauwiin mo na ang nanay at kapatid mo. Napagod na rin sila." Pero ganun pa rin kalamig ang itsura niya. Dati, gumagana ang ganitong paraan. Ngayon, bakit hindi na? Tinitignan ako ni na Isabel, David, at nang biyenan ko na para bang isa akong payaso. Dinuraan ako ni David at Minura. "Paolo, ang kapal talaga ng mukha ninyong mag-ina. Ang center na binayaran ko para sa kapatid ko, may lakas kayong loob na bawin. May konsensya ka pa ba?" Hindi pumayak si Mama. Itinaas niya ang kamay sa bewang at sumagot, "Anong pera mo?" "Pera niya?" "Dahil ibinigay mo na iyon kay Isabel. At mag-asawa sila. Ang pera ni Isabel ay pera rin nga anak ko. Tama lang na bawiin namin." Uminit ang puso ko. Tama. Ang pagmamahal lang ng magulang ang toto. Kung ikukumpara sa laging malamig na pakikitungo ni Isabel, talagang nakakadismaya siya. Tumango ako bilang paksang-ayon. Tama. Mag-asawa kami. Ang perang ibinigay mo sa asawa ko pagkatapos ang kasal ay common property namin. Karapatan kong bawiin ang pera. Isang mapanuyang ngiti ang lumabas sa labi ni Isabel. "Ha, Paolo? Ngayon ko lang nalaman na ganyan ka pala kasakim at kawalang hiya. Nandidiri akong tingnan ka. Talagang nabulag ako noon. Nanginginig sa galit ang nanay ko. Babae ka pa ba? Ganyan ka makipag-usap sa asawa mo. Kung magpapatuloy ka, ipapadivorce kita kay Paolo." Hindi ko siya napigilan. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang salitang divorce. Pagkasabi niya niyon, mayabang pa ang itsura niya na parabang naghihintay na humingingang tawat si Isabel. Akala niya, ang divorce ang pinakamatinding banta sa isang babaeng kagagaling lang manganak. Pero hindi niya napansin na nang sabihin niya ang salitang iyon, nagliwanag ang mga mata ng pamilya ni Isabel. "Sige, Paolo. Sundin natin ang nanay mo. Mag-divorce na tayo ngayon din. Ayokong makipaghiwalay." Nag-alinlangan ako. Isang mapanuyang tingin ang ibinigay sa akin ni Isabel. "Hindi ba sabi mo nun, kung ayaw kong makaanak para sa iyo, maraming ibang babae ang mag-agawan? Anong kinatatakot mo? Baka pagkatapos nating maghiwalay, ni asawa ay hindi ka na makahanap." Eksaktong nahulaan niya ang inisip ko at sinabi pa niya ito ng walang pag-alinlangan. Muli na namang niyurakan ang aking pakalalaki. Nagalit din ang nanay ko, sinungaling. Graduate ang anak ko. Paanong hindi siya makakahanap ng mapapangasawa? Noon, napakasalan ka niya ng walang gastos. Sa susunod, makakakuha ulit siya ng libre. Ikaw, may dala-dala kang anak. Ikaw ang hindi makakahanap ng lalaki. Anak, hiwalayan mo na siya. Ngayon na, naisip ko, may punto rin si Mama. Dahil wala na siyang respeto sa akin, mabuti na ring hiwalayan ko siya para matuto siyang leksyon. Isang hiwalay na babaeng may anak, siguradong walang papatol sa kanya. Kapag nakahanap akong mas maganda, puputulin ko na ang ugnayan namin. Kung hindi, hihintayin kong magbago ang ugali niya bago kami magbalikan. Sa ganitong paraan, maiwasan ko rin ang pag-aalaga sa bata. Anuman ang mangyari, hindi ako lugi. Nagdesisyon na ako. Isabel, maghiwalay na tayo. Ang nakakatawa, mukhang masaya pa si Isabel at ang pamilya niya. Sige, tara na sa marriage registry. Hindi ako tumayo. Pero kailangan kong linawin, hindi ako magbibigay ng sustento para sa anak nating babae.
sa gitna ng kanilang nagtatakang tingin. Ipinaliwanag ko, mahal. Napakasunduan natin ang kakabe. Ang usapan natin ay 2 anak. Ang lalaki ay sa apelyido ko, ang babae ay sa iyo. Kaya ikaw ang magpapalaki sa babae, ako sa lalaki. Natural lang na ikaw ang sumagot sa lahat ng gastusin niya. Pagkasabi ko niyon, nagsimulang magbulungan ang ngataw sa paligid. Grabe naman yang lalaking yan. Kagagaling lang manganak ng asawa. Hiniwalayan na, ayaw pang magsustento. Tama. Bakit hindi na lang sila makakabe sa pagbubuntis? Tig-isa sila? Napakawalang hiya, medyo napahiya ako. Pero gumiti si Isabel. Sige. Ayon sa sinabi mo, sobrang saya ko. Hindi ko inaasahan na ganon siya kadaling pumayag. Dahil baka magbago pa ang isip niya, nung araw ding iyon, pumunta kami sa civil registry at inasikaso ang diborsyo. Mabilis na nakuha ang aming divorce certificate. Habang hawak ko ito, tiningnan ko ang pagod na itsura ni Isabel at nakaramdam akong kaunting awa. Tinitigan ko siya at sinabi ng malumanay, kalimutan mo na ako, para akong yelo, hindi mo ako kayang tunawin. Dapat ay natamaan siya ng husto sa mga salita ko. Ngunit biglang sumingit ang bayaw ko. Tama ka, para kang ang yelo. Isang malaking siraulo, nagalit si mama at hinila ako. Sinong tinatawag mong siraulo diyan? Bago umalis, lumingon si Isabel sa nanay ko. Akala ni mama ay nagsisisi siya. Ngumiti si Isabel at sinabi, Tita, ang ganda po ang bracelet ninyo. Medyo nahiya si mama. Ah, ito ba? Binili ko lang kung saan. Habang nakikita ko ang masayang ngiti ni Isabel, natigilan ako. Matagal ko na siyang hindi nakitang ngumiti ng ganon. Sa sandaling iyon, medyo nagsisi akong hiniwalayan ko siya. Ngunit pagkatapos mag-isip, kumalma ako. Ang paghihiwalay ngayon ay para sa mas magandang pagsasama sa hinaharap. Paolo, isa ka talagang romantiko. Sabi ko sa sarili ko. Pag-uwi, agad akong nag-download ngang dating app. Nagpadala akong mensahe sa mga magagandang babae, ngunit walang ni isang sumagot. Sinabi sa akin ng isang babae na ang background ng litrato ko ay halatang sa isang inupahang bahay lang. Mukha akong mahirap. Nagalit ako. Bakit puro materyoso ang nga babaeng nakikilala ko? Kinuwenta ko ang 80,000 mula sa center. Kasama ang 500,000 na ipon ko kay mama. Ay sapat na para sa down payment ng bahay. Nagdesisyon na ako, bukas, pagdating ng pera. Titingin akong bahay, hindi ako naniniwalang kapag may bahay na ako ay hindi pa rin ako makakahanap ng girlfriend. Pagdating ng panahon, ako na ang mamimili sa kanila, hindi sila ang mamimili sa akin. Ang maganda kong mood ay tumagal hanggang 3:00 PM kinabukasan. Lumipas na ang 24 oras na sinabi ng manager, pero wala pa ring pagbabago sa bank account ko. Nag-alala ako at tinawagan ang center. Niloloko ninyo ba ako? Sabi ninyo 24 oras, pinagbayad pa ninyo ako ng 18,000 na fee, bakit wala pa rin ang pera? Sandali lang po, sir. Ano po ang ginamit ninyong paraan ngang pagbabayad nun? Ang bayah ko ang nagbayad. Anong pakialam ko kung paano niya binayaran? Ibalik ninyo ang pera ko? Ang sagot nila ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Sir, ang refund po ay ibinabalik sa orihinal na paraan ngang pagbabayad. Dahil ang bayaw ninyo po ang nakbayad, natural lang po na sa kanya ibinalik ang pera. Halos mabitawan ko ang telepono sa galit. Bakit ganoon? Ako ang nag-asikasong refund. Bakit ninyo sa kanya ibinalik? Paumanhin po, sir. Iminumungkahi po namin na kausapin ninyo ang inyong bayaw. Hindi. Kung hindi ninyo ito ayusin, idedemanda ko kayo. Bahala po kayo, sir. At binabaan ako ng telepono. Galit na galit ako. Ayaw kong kausapin ang bayaw ko, pero dahil malapit ng maduwe ang credit card ko, napilitan akong tawagan siya. David, kamusta na ang ate mo? Huwag kang mag-alala.
Basta hindi ka niya nakikita, masaya siya. May iba ka pa bang kailangan? Teka. May kailangan ako. Natanong ko lang kung natanggap mo na ba? Yung iba tigan-tiga na refund? Nakamali silang pinadalhan. Pwede mo bang ibalik sa akin? Naintindihan agad ng bayaw ko ang nangyari. Humalakak siya. Paulo, talagang sinuwerte ka sa kamalasan. Gusto mo pa akong lokohin? Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha sa akin. Umiyak ka na lang ka sa mga nanay mong gahaman. At binabaan ako ngang telepono. Sinubukan kong tawagan si Isabel. Pero nakablock na pala ako sa lahat ng contact methods niya. Ang babaeng giyon. Napakasama talagang ugali. Hay! Wala akong nagawa kundi hilingin kay mama na kunin ang 50,000 mula sa time deposit para bayaran ang credit card. Mas mataas ang interest ng utang kaysa sa interest ng ipon. Pag-uwi ni mama, tinanong niya, "Anak, naibalik na ba ang 50,000-60,000? Bigyan mo ako ang 50,000-30,000 para may deposito ko na." Bumuntong hininga ako. Ma, kalimutan mo na ang 50,000-60,000 na iyon. Hindi na natin mababawi. Bigyan mo muna ako ang 20,000 para mabayaran ko ang credit card. Pagkarinig nito, hindi lang siya hindi kumuha ng pera. Hinikpitan pa niya ang hawak sa damit niya at nag-iba ang itsura, wala akong pera. Kinabahan ako. Ma, nasaan ang pera? Dahil hindi na niya may tago, sa wakas ay umamin siya. Anak, niloko kita. Ang prang binigay mo sa akin, ipinambili ko lahat ng peking jade at health products. Makano pa ang natira? Itinaas ni mama ang 3 daliri. 50,000-30,000. Ijotos? Suffer na utang. Nagdilim ang paningin ko. Naalala ko, kalahating taon na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Isabel na parang sobra na ang pagbilingang nanay ko ng gapulsras. Nag-alala siyang naloloko na si mama. Pero hindi ko siya pinansin. Sinigawan ko pa siya, bakit ka ba nakikialam? Pwede kang bumili ng makeup at damit, pero ang nanay ko hindi pwedeng gastusan ang sarili niya. Mula nun, hindi na niya ulit binanggit iyon. Ngayon, naisip ko, talagang tanga ako nun. Kung nakinig lang ako kay Isabel, hindi sana nangyari ito. Napaupo ako sa sofa, durok ang puso ko. Inabot sa akin ni mama ang isang kahon na puno ang mga kayamanan nga pulseras, kuwintas, at iba't ibang palamuti. Anak, pumili kang 2 at ibenta mo. Mahal ang bili ko sa mga ito. Sapat na siguro ang 2 para sa credit card mo. Kinuha ko ang kahon at kinunan ng litrato ang mga laman nito at ipinadala sa isang kaibigang marunong tumingin. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, dumating ang sagot niya, pero pinatay nito ang huling pag-asa ko. Tol, saan mo nakuha yan? Puro peke, ginamitan lang ng kemikal para makakulay. Walang halaga. Huwag mong isusuot, masama sa katawan. Nang marinig ko iyon, parang pinagsakluban akong langit at lupa. Maging si mama ay natigilan. Imposible. Nga kayamanan ito? Paanong magiging pagkalahat? Hindi ko na napigilan. Hinampas ko ang mesa. Bakit hindi ka natanong sa akin bago ka bumili? Hindi ba binalaan ka na ni Isabel tungkol dito? Bakit hindi ka nakinig? Ang nga salitang iyon ay para sa kanya at para na rin sa akin. Akala ko aminin na niya ang pagkakamali niya, pero umiyak lang siya. Nakikita kong nagsusuot ng ginto si Isabel. Nainggit ako, gusto ko ring makaroon. Masama ba iyon? Pinahirapan kitang palakihin? Tapos ngayon, kahit hiwalay na kayo, siya pa rin ang kinakampihan mo. Ang samangang palat ko, sasabok na ang ulo ko. Siya ang umubos ng lahat ng sahot ko, tapos ako pa ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami maghihiwalay ni Isabel. Dahil sa kanya, nakahiwalay kami ng pra at ipinakatiwala ko sa kanya ang ipon ko. Ngayon,
Wala na akong pra. Wala na ring asawa. Siya ang may gawa ngang lahat ng ito. At umiyak pa rin siya ngayon. Wala na akong pasensya sa kanya. Biglang may pumasok na masamang ideya sa isip ko. Naalala ko. Noong sinaktan ko, si Isabel, tuwang-tuwa si Mama. Naisip ko, kung sasaktan ko rin si Mama, babalik kaya si Isabel sa akin? Nabulag ako sa ideya. Binuksan ko ang kamera ng cellphone ko, sinampal ko si Mama sa ulo, at habang gulat na gulat siya, ipinadala ko ang video sa bayaw ko kasama ang isang voice message. David, ipakita mo to sa ate mo. Alam ko nang mali ako. Tinuruan ko ng leksyon si Mama. Sabihin mo sa kanya, patawarin na niya ako. Naintindihan ni Mama ang ginawa ko. Para sa babaeng iyon, sinasaktan mo ako. Sumugot siya na parang baliw. Sinusubukang kalmutin ang mukha ko. Sinipa ko siya palayo. Hindi ko man kaya ang bayaw ko. Pero kayang-kaya ko siya. Umiyak at sumisigaw na tumakbo si Mama palabas ng bahay. Hindi ko siya pinigilan, buong puso akong naghintay sa sagot ng bayaw ko. Sa wakas, nakpadala siya ng isang laughing emoji at isang voice message. Hahaha. Paolo, ang galing mo magpatawa. Hanga ako sa iyo. Sumibol ang kaunting pag-asa sa puso ko. May pag-asa pa ba kami ni Isabel? Huwag ka nang umasa. Dati, nabulak ang ate ko. Akala niya tao ang isang aso. Ngayon, malinaw na sa kanya, isa ka lang aso. Sa paningin niya, wala nang pag-asa. Isipin mo na lang kung paano ka haharap sa nanay mo. Hahaha, at blinok na rin ako ang bayaw ko. Ang huling koneksyon ko kay Isabel ay naputol na. Ngayon ko lang naintindihan, wala na talaga kaming pag-asa ni Isabel. Kahit anong gawin ko, wala nang bisa. Labis kong pinagsisihan ang padalos-dalos kong pakikipaghiwalay. Kung hindi kami naghiwalay, masaya pa sana kaming pamilya. Naisip kong hindi matalino ang nanay ko, pero hindi ko akalaing ganito siya kahangal. Pagkatapos kong tanggihan ng bayaw ko, nalaman kong sobra na ang ginawa ko. Nagmamadali akong lumabas para hanapin siya. Nakita ko siyang umiyak sa plasangang aming komunidad. Sinasabing hindi ako mabuting anak, nananakit ngang asawa at ng sariling ina. Nagimbal ako. Ito ba talaga ang nanay ko? May mga kasamahan ako sa trabaho na nakatira rin dito. Kung malalaman nilang ganito kalala ang ugali ko, matatanggal ako sa trabaho. Sumama ang itsura ko. Sinubukan ko siyang hilahin pauwi, pero habang umaatras siya, sumigaw siya, "Tulong! Tulong! Papatayin akong anak ko." Dahil sa sigaho niya, lahat ay lumapit para tulungan siya. Hinarangan akong ilang matatandang babae, habang hinawakan naman akong ilang matatandang lalaki. Dinala ako sa istasyon ng pulis. Hindi man lang nagsalita si Mama para ipagtanggol ako. Hinayaan niya akong makulong ng isang gabi. Nanlamig ang puso ko, kinabukasan. Paglabas ko, tulad na inaasahan, natanggap ko ang abisong ng pagkatanggal sa trabaho. Tinanong ko ang boss ko, pero sinabi niyang hindi na kailangan ng sumbong. Kumalat na sa buong internet ang video ko habang sinasaktan ang nanay ko. Binuksan ko ang isang social media app at nakita kong trending na pala ang video. Ang mas malala, puno ang mura ang comment section. Maging ang ginawa ko sa center ay nahukay na rin. Pati address ng bahay namin, nailantat na. Nagmamadali akong umuwi, pero huli na ang lahat. Ang pinto namin ay napinturahan ng manloloko, at basak ang masalamin ng bintana. Pagpasok ko, punong basura at patay na daga ang buong bahay. Kailangan na naman naming magbayad ng malaki sa may-ari. Nainis na ako. Wala na akong trabaho, wala nang ipon, may utang na libo-libo, at nadagdagan pa. Kailan ko kaya ito mababayaran? Sinipa ko ang mga basura at tinis ang baho. Sa banyo ko natakpuan si Mama. Dahil walang bintana, ito na lang ang tanging ligtas na lugar sa bahay. Magulo ang buhok niya. Maitim ang ilalim ng mata at nanginginig sa isang sulok.
Nang makita niya ako, niyakap niya ang binti ko at umiyak. Anak, hindi ko alam na abot sa ganito. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo si Isabel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari. Si Isabel na naman. Hanggang ngayon, si Isabel pa rin ang sinisisi niya. Nangitnit ang kalooban ko. Kailan ba siya matututong sisihin ang sarili niya? Ngayon, lubos ko nang naintindihan. Pinahirapan kong makapagtapos ng masters, makaroon ng magandang trabaho, magandang asawa, at isang cute na anak. Hindi ba siya ang sumira sa lahat ng ito? Dahil sa kahihiyang ito, sinong kumpanya pa ang tatanggap sa akin? Wala na akong ipon, asawa, at anak. Ang natira na lang ay utang at habambuhay na kahihiyan. Siya ang may gawa ngang lahat ng ito. Sa araw na ito, sa wakas, naintindihan ko na ang taong dahan-dahang naktulak sa akin sa bangin ay walang iba kundi ang sarili kong ina. Hanggat nandiyan siya, hindi ako magiging masaya. Maliban na lang kung mawawala siya, saka lang ako makakalaya. Tahimik akong pumasok sa kusina at kumuha ng isang kutsilyo para sa prutas. Kailangan nang makaroon ng katapusan ang lahat ng ito.